So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung ibang mga pagkain, pero medyo natatakam ako dun sa Ampalaya, pati sa Shanghai. So, kaya lang, kuha lang tayo ng Shanghai kasi tingnan niyo yung Shanghai niya. Hindi siya yung parang Shanghai may kaunting laman, tapos puro carrots, tapos puro radish yung laman. Hindi eh. Ano? Laman kung laman siya eh. Mga, parang meatloaf, parang siomay. Ang gano'n yung lasa. Sarap. Tapos, kita nyo naman yung lechon, gaano kalaki yung lechon. At yung chop suey kung gaano karami. Dito kasi kilala ang good taste talaga. So, kapag sinabi mong good taste, isa lang ang mapasok na na parang identity niya. Actually, marami. Pero one of those is malaki talaga ang serving nila. This full plate, I think this is just 200, 210 probably. Yung Ampalaya, parang nasa 190, 180 lang yata. Can't remember, pero ganun yung ranges niya. Marami yung kanin. Iwas extra rice ka talaga dito. Tapos talagang kita mo sobrang dami nung chop suey. And hindi talaga siya tinipid. Yun yung maganda talaga dito. And Good Taste has been here or kilalang pakainan dito sa Baguio for decades now. Isa to sa mga naging talagang pag sinabing Baguio, kainan sa Baguio, isa sa mga nauunang restaurants maiisip mo is Good Taste talaga. And isang beses pa lang ako nakakakain sa Good Taste despite of us being here for several times now. And ngayon meron ng may mga robot na nagde-deliver ng mga orders. Pero syempre hindi naman lahat ng may orders nade-deliver ng robot. Pero yun, ayun, nasa likod natin. Ayun, mga pero ayun, laki na ng pinagbago nitong Good Taste. And okay din actually, okay din. Pero ang malaking question dyan, marami nga yung serving, masarap ba naman? Yun yung gusto natin malaman. So, first off, chop suey. Chop suey, cheers. Alright. Fresh. Crunchy pa rin yung mga gulay. Solid. Hindi siya parang, parang dinagdagan ng maraming seasoning. Hindi. Fresh lang siya. Masarap lang. Yun lang. Nasa naman ang chop suey. Yung broccoli, masarap. Masarap. Try natin tong fried rice. Parang siyang yang chow eh. Pero walang shrimp. Probably. Pero may eggs, carrots, cabbages, may mga meat, ilang sibuyas, fried rice. Like fried rice lang, okay na. Tapos na laban. Wala na. Lechon. Try natin itong lechon. Lechon lang muna. Siyempre, pag lechon, minsan matigas, minsan chewy. Try natin daw. Super. Yung outer layer, medyo matigas siya. Tapos, hindi man ganun ka-chewy, pero medyo may pagka-chewy. Probably niluto na ito kanina. Tapos, ang lang puro inina. So aside from that, lasa, all lasa. This rice. Kumama naman yun.
chop suey. Tignan din natin kung crunchy. Ayan. Ano pa rin yung kaunting crunchiness niya. Pero hindi siya yung crunchy na parang parang kakaluto lang. Alam mo yun? Yung talaga yung pagka nag-crunchy. Crunchy talaga. Kaya to probably an hour. Doon na sa sa warmer nila. Nevertheless, all good. All good. Try natin yung ampalaya. Ano yung ampalaya? Ampalaya. Diba? Yung ibang ampalaya kasi kapag kakanain mo, ang tawag? Mapakla? Hindi. Anong tawag doon? Mapait. Yan. Mapait. Yung usually, yung ginagawa namin kapag nagluluto kami ng ampalaya, pagtapos ng tapos mo siyang i-chop, lalagyan namin ng asin yun. Or parang, anong tawag dito? Massage ng asin or sinasama ng asin or binababad sa tubig na may asin. Ang patanggal lang ng yung pakla. For this one, yung crunchiness ng ampalaya, konti lang. Hindi siya yung sobrang crunchy, pero nandun yung crunchiness niya. Lasa, okay siya. Hindi na siya ganun kapakla. Siguro nadaan sa lasa ng sauce, probably. Pero kapag sinabay mo na siya dun sa may sa may meat, most likely than not, okay din siya. Okay din. Yung chicken, di ko na ita-try chicken kasi fried chicken lang naman siya. So, ayun, ito. Sorry yung sinigang. Hindi ko pa pala na-try sa sinigang. Kuha tayo sinigang. Sabaw lang. Sabaw ng sinigang. Tama lang yung asin. Hindi sobrang asin. Lasang-lasa mo rin yung hipon. Hindi nagalit sa pampaasim. Okay to. Yung parang, ito yung soup na parang pang-chaser. Yung ganun siya. So yun guys, kain muna kami. And bigay ko sa inyo yung verdict later. Verdict, kala mo naman talaga food critic Pero of course, for personal opinion na naman natin. Ang lagi ko sinasabi, ang lasa or kasarapan at hindi kasarapan ng isang pagkain is subjective. Nasa tao yan. Pwedeng masarap sa akin, hindi masarap sa'yo. Pwedeng masarap sa'yo, hindi masarap sa akin. So, nasa inyo. Pero ito, this is for my personal opinion. Yung kung ano man yung magiging grade na ibibigay ko para dito sa mga pagkain na. So, yun, kain muna tayo. And sana kayo kumakain din. Enjoy ko lang muna itong kinakain. Later. Alright guys, so nakatapos lang kumain. Sobrang busog. Sobrang busog. Hindi ko naubos yung yung lechon. Haba talaga. As in, para siyang alam mo yung mga liempo na slice na parang barbecue. Parang ganun kahaba yung order. I mean yung serving. Tapos isang katerba nung chop suey. So, ayun. Hindi na naubos. Pero yung kanin ubos naman. Alright, so regarding sa wait time, yan, let's start with the wait time para sa scores natin. So, regarding sa wait time, pumunta kami dito siguro mga 2:45, 3 o'clock. Late lunch na. May pila sa labas, pero may iksi na lang. So, parang within 5 minutes. No? Mga 5 minutes lang, no? Na nakapasok na tayo. Mabilis yung pasok tsaka labas ng mga tao. So kahit na may pila doon,
Hindi mo kailangan mag-worry na medyo matagal ka unless alas 10:30, alas 11, alas 12, alauna ng tanghali. Yun, medyo mapapalaban tayo doon. Lalong-lalo na kapag linggo. Medyo laban yan. Laban talaga. Pagdating dito, umorder kami. Siguro 3 minutes, tapos na kami sa orders. Tapos, bumunta sa amin or na-serve yung pagkain within 10 minutes. No? Within 10 minutes. Yun. Na-serve na kaagad yung pagkain. And within 10 minutes, na-serve na kaagad sa amin yung pagkain. And maganda doon kasi hindi siya, yung kumbaga, yung food itself, hindi siya minadali. Mabilis yung ano nila, mabilis yung pagpe-prepare nila ng food. And mababait actually yung mga servers. Pag may request, sabi ka lang, kahit sobrang daming tao, makikinig sila at i-entertain nila kung ano man yung request mo. As long as possible naman. Yan, in terms of food, I mean, the taste itself, again, masarap yung food, masarap yung chop suey, masarap yung Shanghai, masarap yung fried rice, masarap yung ampalaya, everything. Pero rate natin siya out of 10. So let's start with doon sa Shanghai. Yung Shanghai, sobrang parang meatball na siya, like na sobrang dami nung laman. Now, again, this is my personal opinion. Ewan ko sa inyo kung iba ang preference niyo. Malamang magkakaiba tayo ng preferences. So para sa akin, nasanay ako na yung Shanghai, merong hint talaga ng carrots, ng sibuyas, ng radish, ano ba? Naman, wala na, yun lang. So may hint siya ng vegetables in a sense. Ito kasi, mas more on the meat. So parang ang nangyayari, overwhelming yung lasa ng meat. Umay. O kapag after a while, umay ka talaga. Good thing, meron kang gulay. So, nababalance out. Yun lang ang maganda. Pero kung as is mo siya kakainin, hindi ka masyadong makakarami. Kasi mabigat sa tiyan, tsaka umay nga yung lasa. So, for that one, I'm gonna rate it at 7.5 out of 10. Para kay Shanghai. Para kay Ampalaya naman, yung Ampalaya, medyo yung aftertaste niya, nandun yung pagiging bitter. Yung crunchiness ng mismong ampalaya, hindi siya ganun ka present. So, it's either kanina pa siya ginawa or kung bagong luto siya, natagalan sa pagluluto. No? Parang ganun. Sakto lang sa'yo. Yung ibang ginagawa kasi medyo may crunch na ng kaunti. Pero yun, sabi ni Amy, sakto lang din naman daw para sa kanya yan. So, siya rin naman yung order, kaya okay lang. Pero for me, yun nga, parang hindi ko alam kung overcook. Hindi ko lang alam, I'm not sure. Kasi sa Ampalaya, once in a while lang naman ako magluto. And for this one, I'm gonna rate it as 7 out of 10 naman, kay Ampalaya. Lasa naman niya masarap. So yun lang, medyo yung bitter taste ng ampalaya nagle-linger after a while. Kay lechon, fried rice, ayan. Si lechon again, hindi siya ganun ka-crunchy. Medyo may pagka-chewy kapag medyo malaking chunk ng meat yung kakainin mo. Pero yung lasa nandoon, yung crunchiness nung balat, kahit pa paano nandun pa rin siya. So, for me, si lechon fried rice, I'm gonna rate it probably 7.5 out of 10 as well. Yan. Si chicken, hindi ko na i-rate kasi hindi ko naman siya natikman. Kinain na kagad ni Blake. Sinigang. Sinigang, okay sa akin yung lasa ng sinigang. Hindi siya ganun kaasim. Pero sabi ni Amy, maasim daw sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung natikman ko, sakto lang eh. Sakto lang siya. Tapos yung mga gulay, kumusta wala yung gulay ng sinigang? Malambot yung okra. Masarap. Masarap yung okra daw. Yan. Yung talong, okay din yung talong. Ayan. Okay din. Hindi ako masyadong nakakuha ng gulay. Pero yung beans, yung Baguio beans, Baguio beans, itong string beans na kasama na tikman ko, okay siya. Hindi siya mahirap kainin.
And the taste itself pa yun nga, sabi ko, andun din yung lasa ng hipon and then the sourness of the soup. So for this one, I'm gonna give this an 8.5 out of 10. Ayan. Now, those are for the taste. Kung bibigyan naman natin ng parang consideration in terms of pricing, magdadagdag ako ng 1 point on top of whatever the score is. So 7.5 siya, I'm gonna give it an 8.5. 8.5 siya, magiging 9.5. Bakit? Hindi na compromise totally yung lasa doon sa presyo na binibigay nila. Again, this is just like 200 pesos. 220 mostly. I mean, most likely 200 to 220. Pero yung lasa nandoon, yung dami nandoon, lalo na yung sa chop suey. Chop suey talaga, ang sarap. So, plus 1 dun sa score natin. So, all in all, kung nandito kayo, kung pupunta kayo ng Baguio, first time yung pumunta ng Baguio, make it to a point na kumain kayo dito sa Good Taste. Either dito sa may Cotex Street, hindi ko alam kung Cotex Street, kasi lagi ko na lang kung nasa dito. Kasi parang meron yata sila 2 or 3 branches dito sa may Baguio. And try their meals. Hindi naman kayo magsisisi, definitely. And sobrang affordable yung lasa nila. And ayun nga, katulad ng sinasabi nila, hindi kompleto ang pagpunta mo sa Baguio kung hindi ka nag-Good Taste restaurant or Good Taste na ka. So yun lang guys. Not sure kung may mapupunta pa kami today. Day 2, medyo pagod na. Pero pahinga lang ng kaunti. Laban na ulit yan na maya-maya. And ayun, samahan nyo lang kami ulit sa susunod na pupunta natin or kakainin natin. Again, thank you for watching this video. This is Jason again. And see you in the next one. Peace out. Hey, sarap. Kain kayo dito sa Good Taste. Hindi ka magsisi.